Ito ang 15 cities in Canada na safest to live in dahil sa mababang crime rate or ayon sa CSI, ang Crime Severity Index for 2024. Overall, ang Canada ay safe to live in kahit saang lugar ka gustong pumunta. Pero syempre may crime din, di ba? Kaya ang tanong, kasama ba ang lugar ninyong pupuntahan sa 15 safest place in Canada? Yan ang ating topic, guys, kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchie po muli ito, and today, another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga paksa, guys, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life, and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Mary Joy Gumala, Imelda Lial, Nenette Lapira, Rachel Dumalag, Crystal Snow, kay Jen C, Neri Castro, Miss M, Celinia Daisy Caber, kay Madam Pasya, kay Lauralyn Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Ngayon, guys, punta na tayo sa ating topic. Ito, ang 15 safest cities to live in Canada. Thank you sa nesto.ca website. Siya po ang ating ginawang reference for this topic. At ito ay latest, guys, 2024 na report tungkol sa CSI Crime Severity Index. Sa graph na makikita ninyo, guys, from 1994 ay pababa ng pababa ang crime rate sa Canada, guys, hanggang 2014. Ayan. However, from 2019 up to 2022 ay slightly medyo tumataas. Huwag po sanang patuloy na tumaas ang crime rate. But overall, Canada is a safe place to live in. Ang average national CSI, guys, is around 78.12 or 78.10 na points ng CSI. At ang 15 mga lugar na bibigay ko sa inyo ay below the national average ang crime rate. Okay? Okay, let's start with Durham Region. 44.1 CSI. Ganon kababa compared to the national average na 78 score. Okay? So, Durham Region po ay malapit sa Toronto area in Ontario. Nasa east of Toronto po ito. Hindi lang isa ang cities ng Durham Region. Meron po silang Oshawa City, ang Pickering, ang Bowmanville, at iba pa. Yung overall na yan, maliit lang po ang population nila, kaya kinonsider lang sila na isang lugar. At ang overall population nila ay 696,992 people. Yon. At meron pang median home price. Kung bibili kayo ng bahay, ganito ang median na presyo ng bahay nila, 921,225. Ayun, halos 1 million average yun. Ibig sabihin, may ibang bahay dyan na over 1 million din. At ang average rent per one bedroom ng apartment nila ay $1,731 per month. Ayun, may dagdag pang impormasyon. Number 2 ay ang Peel Region. Ang Peel Region po ay malapit din lang sa Toronto. Nasa west part of Toronto ang Peel Region. Ang mga cities po dyan ay ang Mississauga, ang Brampton, at nariyan din po ang Pearson Airport, ang pinakang sentrong airport natin dito sa Canada. So far, ang population ng Peel Region ay 1.4 million. 45 CSI lang sila, guys. Median home price is more than 1 million, 1.06 million. At ang renta naman ay medyo mataas-taas sapagkat malapit lang po ito sa Toronto, kadikit ng Toronto. $2,349 for a one-bedroom apartment per month. Number 3 is York Region, also in Ontario. Ang York naman ay nasa northern part of Toronto. Ang mga cities nito ay ang Vaughan, Markham, Lake Simcoe, Newmarket, and Richmond Hill. Ang population nila ay 1.2 million at ang kanilang Crime Severity Index CSI ay 47.6 points lamang. Okay?
Uy, ang bahay nila, 1.2 million ang average price. At ang renta ng 1 bedroom ay 2,500 per month. Mataas din. But the good thing is, mababa ang crime rate sa mga cities na ito ng Peel Region. Ang number 4 guys ay ang Saanich. Tama ba ang bigkas ko, mga taga-BC, British Columbia. Ang Saanich ay mayroon po ang CSI na 51.3 points. Population, 118,600. At ang kanilang home price ay 878,000. Ang rental nila ng 1 bedroom ay $2,076 per month for a 1 bedroom apartment. Ito po isa sa pinakang safe city ng British Columbia. Ang crime rating nila ay way below the national average. This is a popular place for retirement ng mga nagkakaedad na, mga nag-retire na, at mga aging population. Sherbrooke ang kasunod. Ang Sherbrooke, guys, ay nasa Quebec. Bonjour, Quebec. Ang Sherbrooke, guys, ay mayroong CSI na 52.8. Population, 151,000. At ang kanilang median na presyo ng bahay, kita nyo guys kung gaano kamura, oh. Kanina, 1 million ang pinag-uusapan natin. Ngayon, $434,000 lang ang median house price in Sherbrooke in Quebec. Ayun, below $500,000. At ang presyo ng renta ng isang bedroom na apartment sa kanila ay $995 lang. Wow! Less than 1/2 ng Toronto area. Ang Sherbrooke po ay considered as a safe place due to several factors. Isa na po ay ang low crime. Meron silang community effort doon para ma-maintain ang tahimik nilang pamumuhay. Kasunod na is another Quebec City in Quebec Province. 53.6 CSI. Kaya naman pala tahimik sa Quebec City. I've been to Quebec City. Meron po silang Old City of Quebec na para kang namamasyal sa Europa. Ayan. Meron silang Walled City in Quebec. Ang population ng Quebec City ay 733,000 at ang median na presyo ng bahay nila doon ay $336,000 lang per house. Ang renta sa 1-bedroom apartment ay $1,329. Isa po ito sa pinakang beautiful cities ng Canada at safe pa. Next is Ottawa. Ang Ottawa po ay number 7 sa safest place to live in Canada. Ottawa is the capital of Canada, also located in the province of Ontario. Ang Ottawa po ay merong 54.1 CSI, population of 1 million, at ang bahay nila doon, average price is $638,000 per house. Ang renta naman ng isang bedroom apartment is $1,950. Medyo mahal din. Sapagkat po ang Ottawa bilang kabisera ng bansa, marami sila doon na mga dignitaries at mga, alam nyo na, sapagkat maraming tao ang dumadayo sa Ottawa. Ang Ottawa po ay known for its beautiful sceneries. Tuwing spring, nasa kanila ang Tulip Festival. And kung winter, nasa kanila naman po ang pinakamalaking skating rink. Next, number 8 is Barrie in Ontario. Ang Barrie po ay may CSI points na 56.7, still below the national average. Population 154,000. Ang bahay po sa Barrie, ang presyo average ay $800,000. At ang renta sa isang bedroom na apartment ay $1,750 per month. 90 kilometers away from Toronto. 1 hour drive lang po ang Barrie from Toronto. Next is, let's go back to Quebec, ang Trois-Rivières. Ang lugar na ito po, meaning 3 rivers. Nakapunta na ako dyan, natulog pa ako ng isang gabi dyan sa Trois-Rivières. Ang ganda, tahimik, maliit na lugar. Dati po itong isang industrial place noon, pero ngayon ay nananatiling isang matahimik na lugar ang Trois-Rivières in Quebec. Ano ang CSI? 56.9 at ang population nila 128,000 at
ang bahay, ang presyo ng bahay nila doon, kung bibili kayo, 334,000 average price per house. Ang upa sa isang bedroom na apartment ay $1,300 per month. Another is Delta in British Columbia with 60 score ng CSI. Population 108,000. Ang bahay nila dun, ay, medyo mahal. Balik tayo sa 1 million. Balik tayo sa 1 million range ng bahay. Sa Delta, sapagkat British Columbia ito guys, 1.015 million. At ang average na rent sa isang bedroom apartment is $1,900 per month. Ang Delta po is located sa safest na community ng British Columbia. At ito po ay nasa Fraser River, the most important agricultural areas in Metro Vancouver. Next, let's go back to Ontario, Guelph, Ontario. Ang Guelph, Ontario po ay may CSI na 60.6. Population, 144,000. Median home price is 814,000 per house. At ang average na bedroom rent ay umabot po ng 2,000. Medyo mataas ang rent sa Guelph. Ang population po ng Guelph ay diverse mula sa iba't ibang lahi. If your family is searching for a safe, welcoming neighborhood, maybe they will find it at Guelph, Ontario. Magugulat kayo sa kasunod, guys. Toronto! Where I live. Okay. Toronto. Bakit? Ano ang CSI ng Toronto? 61.1. Way, way below the national average. Population, 5.6 million. Ang Toronto po ang may pinakamalaking population of all the cities in Canada. At eto na, magkano ba ang bahay sa Toronto? Average po ngayon is 1.1 million Canadian dollars per house. Magkano ang one-bedroom apartment rent? Wow, 2,400 na po. Mahal po ang renta sa Toronto. Kaya kung pupunta kayo ng Toronto at kayo ay newcomer, might as well find a smaller na upahan. Tulad po ng mga paupahan muna sa mga bahay-bahay, mga room for rent, mga sharing, yun, mga ganon. Habang kayo nag-a-adjust pa sa buhay Toronto. Ang Metro Toronto po ay pinagdugsong-dugsong na Greater Toronto Area mula sa mismong City of Toronto. Kasunod na po dyan ang North York, ang East York, Scarborough, Etobicoke. Magkakasama na yan in one Grand Metro Toronto. Next, another Ontario, Hamilton. Hamilton, Ontario. Ang CSI ay 65. Population, 729,000. Ang presyo ng bahay, less than 1,829,100 per one house. At ang average rental per bedroom, per one-bedroom apartment is 1,685. About 45 minutes to 1 hour drive from Toronto going west, going to Niagara region. Sa Hamilton, andyan ang Ancaster, Dundas, and Westdale areas or communities na pwede ninyong pagpilian kung kayo ay nagtatarget na pumunta sa Hamilton. Second to the last, Coquitlam, BC. Hello sa inyo dyan. 65.1 ang CSI nila. Ang kanila pong crime index is way below the national average. Ang population ng Coquitlam ay 148,000 people. Uy, syempre, British Columbia ito. Kaya mahal ang bahay. 1.1 million ang presyo. Average price ng isang bahay po sa Coquitlam, BC. At ang one-bedroom apartment nila, $2,300 per month. Yun nga lang, mahal ang bahay, safe naman ang lugar. Pwede niyong i-consider ang mga bagay na yan sa Coquitlam, British Columbia. And last but not the least is Halifax in Nova Scotia. Ang CSI ng Halifax ay 72.2. Still below the national average ng crime index. Okay guys? Population of Halifax is 348,000. Ang presyo ng bahay sa kanila ay $528,000 po.
At ang rent nila, mataas-taas din ang rent nila. Ang rent nila for a one-bedroom apartment on a month is $1,995. Yun, medyo mataas din. Ang Halifax po ang siyang kabisera ng Nova Scotia. A great place to live in the east side of Canada. Ang mga areas ng Clayton Park, Bedford, and Fairview, ito po yung mga popular na family destination doon sa Halifax. Yun guys, ang 15 na mga safest places to live in Canada base sa kanilang crime index. Ayun, no? So, pwede niyong gamitin ang mga impormasyon na ito sa pagpili ninyo sa lugar na pupuntahan. So, kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, guys, you may consider subscribing sa Menchie's Philcan Life, and I will give you more information like this sa kasunod nating mga video. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. And thank you sa ating mga channel members. Thank you kay Mary Joy Gumala, Imelda Leal, Nenette Lapira, Rachel Dumalag, Crystal Snow, kay Jen C, Neri Castro, Miss M, Celinia Daisy Caber, kay Madam Pasya, kay Lauralyn Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. That's it for today, guys. Until next time, si Ate Menchie po from Toronto, Ontario, Canada, saying thank you and God bless you all. Bye-bye!